gabi Pilipinas. Noong nakaraang linggo, opisyal nang nagtapos ang makasaysayang APEC Economic Leaders Meeting na ginanap sa ating bansa. Dito tinalakay ng mga pinuno ng mga kasaping ekonomiya ang ilan sa mga isyong mayroong kinalaman sa pagpapalago ng ekonomiya. Naging bahagi rin ng pagpupulong ang ilan sa mga pinakakritikal na isyong pambansa gaya ng pagpapatuloy sa paglaban sa kahirapan, terorismo at pangangalaga sa kalikasan. Pero paano nga ba makakaapekto sa mga simpleng mamamayan ang mga nabuong plano mula sa APEC Meeting 2015 at anong papel ang gagampanan ng sambayanan sa ating hinahangad na economic growth? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa APEC 2015, a PTV Special Forum. Naging matagumpay at mapayapa ang pagdaraos sa Pilipinas ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Sa loob ng isang taon, maraming pagpupulong ang naganap sa 9 na syudad ng bansa na dinaluhan ng senior officials and ministerials ng 21 economic members ng APEC. At nito ngang ika-18 hanggang ika-19 ng Nobyembre ay naganap naman sa Maynila ang pagpupulong ng APEC economic leaders. Binigyang pansin dito ang higit na pagpapalawig ng kaunlaran pang ekonomiya, hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong mundo. Tinalakay din sa pagpupulong ang iba pang usapin gaya ng paglaban sa terorismo, kahirapan at ang issue ng climate change. Paano nga ba makakarating sa mamamayan ng Asia-Pasipiko ang benepisyong hatid ng APEC? At paano makatutulong ang ating mga kababayan sa pagtupad ng mga hangarin nito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang issue dito lamang sa APEC Philippines 2015, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi sa lahat ng ating manonood. Post-APEC Philippine Assessment at iba pang update. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tama ka dyan, Cathy. Marami yung mga naganap noong nakaraang linggo at talagang pinag-usapan hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong member economies yung pag-host ng Pilipinas dito nga sa makasaysayang APEC na ito sa ating bansa. At dahil nga tapos na ang nasabing event na ito, ano nga ba ang aasahan nating mga Pilipino? Ano nga ba yung mga bunga na mga naging pag-uusap dito? With that, siguro mas maganda kung ipakilala natin yung ating mga bisita. Unahin ko na si Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang gabi, sir. Kirby at Cathy, magandang gabi at sa mga nanonood ng inyong palatutunan, magandang gabi po. Kasama rin po natin ang Deputy Commander naman ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Vic Tomas. Ma'am and sir, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa aking kaliwa, makakasama naman natin si Ginoong Donald D. Siya pong Honorary Chairman at COO po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyo. At mula naman sa sektor ng kabataan, kasama natin si Red Maines mula sa National Alliance of Youth Leaders. Magandang gabi po sa inyo sa mga manonood. Okay, would you consider the APEC Summit a success from the business perspective, Mr. D? Well, Kathy, I have to tell you that the whole APEC sponsorship took over 9 months. And during these 9 months, we were able to bring delegates. Pumunta sila po sa Iloilo, sa Boracay, Cebu, Clark, Manila. So napakita natin ang buong bansa natin. So in that sense, it was a very successful summit for us. Hindi lang po yung 2 araw na 18 and 19 of November. But the whole period, because you must understand, during that whole time of 9 months, wala pong any untoward incident na nangyari. And that is credit to our police and our military people. Ako naman kay Red, Kat, gusto kong tanongin. Bilang isang youth representative, Red, ano sa tingin mo yung mas magandang kahihinatnan nung pagdaraos ng APEC natin dito sa ating bansa? Ang maganda pong kahinatnan nito ay sa ating hinaharap, magkakaroon talaga ng konkretong mga solusyon itong mga member economies doon sa kanilang mga napag-usapan. Tulad po ng sinasabi sa mga issue ng tulad ng climate change na tayong mga kabataan ang makakaranas, ay sana magkaroon ng konkretong solusyon kung saan ang mga member economies ay magkakaisa upang
masolusyonan kung ano yung mga problema nating hinaharap. Mhm. At gaya nga ng nasabi ni Mr. Donald Dino, we should credit that to the armed forces, the PNP, at yung iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nagpanatili ng kaayusan at kapayapaan. Hinga natin ng assessment and update si Chief Superintendent Mayor. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa recognition na binigay po sa amin sa Philippine National Police at of course, Armed Forces of the Philippines. Ang Apex Security Task Force po ay composed of 20 government agencies. Dito pinakita natin, kaya siguro naging successful ito, basically is that yung whole government approach na pinakita natin. Kung ang mga sangay ng pamahalaan ay magkaroon at magbubuklod-buklod, magkaroon ng pagkakaisa, makikita natin na lahat ng mga ginagawa natin ay magkakaroon ng tagumpay. At ito pinakita natin dito sa buong pagganap ng APEC 2015. Ang Security Task Force, kasama na rin natin dyan ang mga ibang grupo ng mga pamahalaan. And of course, ang mga mamamayan, dahil sa mga apila na ginawa namin noon, ay ang iba po ay sumunod din. At yun nga, ang kanilang pagpunta sa kanilang mga probinsya at nagbakasyon sila, ay bahagi na rin ng kanilang kontribusyon para naman ang traffic congestion dito sa Manila na nakikita natin ay hindi na maging problema pa ng security forces. Colonel Thomas, alam ko pong napaka-challenging po nung pagbabantay na ginawa po ng Armed Forces, katuwang po ang Philippine National Police, para po doon sa 20 economic leaders na bumisita po sa ating bansa. Sir, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung preparation at yung naging assessment po ninyo pagkatapos po nung makauwi na nga po ng mga bansa itong mga delegadong ito, sir? Yes, thank you, Kirby and Ma'am Cathy. Yun po, nabanggit ni General Mayor, the AFP is in support. And gusto po namin iparating na because of that whole of government and yung fusion ng bawat agencies, nagkaroon po ng magandang partnership and kumbaga na-develop into friendship. And the AFP, both Air Force, Army, Navy, Marines, pati po yung other partner agencies from Coast Guard, marami po yan sila, ay nagkaroon ng magandang planning as early as 2014 po. That planning started a series of training in different competencies and skill sets na na-apply po natin nung, not just nung sabi nga ni Sir, not just on 17, 18, 19, but in the earlier months of the year 2015. What was the biggest challenge, sir, that the security cluster had to face? Well, the challenge probably will fall under joint training exercises because we have different doctrines that's why it is a whole of government approach. The fusion will have to manifest in its strongest sense yung mga different disciplines like the military, police, us supporting the PNP, and at the same time partner agencies po from the health, from marami po yon na nagsama-sama during the different meetings. Lumabas po yung mga bagay na dapat tugunan upang magkaroon ng tinatawag natin na the word that is overused there is the fusion, the interagency fusion, which eventually became very good dahil na-achieve po natin yung zero risk come 18 and 19 of November. Ako may tanong lang kay Sir Donald. Sir Donald, pwede niyo po bang ipaliwanag sa atin pong mga kababayan kung gaano po kalaki yung magiging epekto nung katatapos lamang po ng APEC sa atin pong ekonomiya? Alam nyo, mahirap sabihin sa inyo na malaki ang effect and it's something, working process po ito eh. But ito masasabi ko, concrete case. Pumunta po dito yung chairman ng pinakamalaking generic medicine company sa buong mundo. Ito pinakamalaki ito. Pumunta siya rito, umikot siya, nakita niya ang populasyon, malaki ang populasyon, nakita rin niya madaming mga mahihirap. I mean, hindi lang puro ganda yung nakita niya. So, nagkaroon siya ng interest. So, and that's the most concrete nakuha ko. Pumunta siya rito, sabi niya, Sir D, can you help me? Our company is the biggest generic. You have a lot of poor people. Will you please write me a letter in the next 60 days kung ano ba ang mga requirements nyo? So, for example, sabi niya, we have the whole range. No? Immediately, he says he will come here and work with us.
one of the things we noted is yung gamot para sa cancer. Alam mo nyo, ang gamot sa cancer, napakamahal. Marami nga nagsasabi, kung may cancer ka, buti mo, mamatay ka na lang. Dahil yung isa pong tableta can range from 100,000 to 500,000 per tablet. So if you go generic, I think it will go down substantially. So that's one of the things. So anyway, dun sa CEO Forum, marami kami nakuha nagkaroon ng interest dahil sa pagpunta nila rito. Now whether ito po, umpisa na trabaho namin. Dahil madami po tayong dapat gawin pa para yung attraction nila maging reality. Yung simplification of doing business, we have to, those are the things we have to do first. Trade liberalization. Yes, that's right. So that's where our work begins. We have shown them that, the country is peaceful. We have shown them that the people are beautiful and very friendly and that they can easily work with us. But they would like now to see the business environment. Is it easy to enter? Is it easy to work? Do we get the approvals? So yun ang aming trabaho ngayon. Now, if all of us can be successful, then I think we cannot measure the economic implication of this. The success here is really substantial. Pero may ilan pong mga kritiko, Mr. D, na nagsasabing isang malaking talk fest lang daw po ang APEC. Dahil yung mga dokumento katulad ng Boracay Action Agenda, Cebu Action Plan, Leaders Declaration, these are all non-binding. Wala po talagang pirmahan, walang sanctions na magaganap. What can you say about this? That's why I emphasize na pumunta sila rito, nakita nila ang bansa natin, nakilala nila tayong mga business leaders and political leaders. And while it's non-binding, they note our sincerity, our willingness to do the change, how we welcome them. And that is to me more important than, you can talk about binding agreements. At the end of the day, there is a binding agreement in another problem that we have right now, referring to territorial dispute. Wasn't there? And both countries, all the countries have ratified that agreement, but they don't want to recognize. So, really, something written that you can say is binding, it doesn't mean anything at the end of the day. Diba? What we are able to do, to achieve when we had the CEO Forum, and it's true, the last 3 days, talagang lang yan, just affirmation of the work that we did in the last 8 months. When we were in Iloilo, in Cebu, in Boracay, those were really working sessions to drum up an agreement in principle on how we will operate and treat each other. And to me, that's very, very important. And so I cannot really tell you and I would not want to oversell na Macau, billion ang investment. Hindi po kasi yun ang main focus namin . APEC's main focus is not really investment. It's really open market, joint investments, working together. This is the whole concept. So it was important, a very important time for us to be able to relate and to establish relationships with each other. Okay. Red, kanina nabanggit mo na malaki yung magiging advantage ng mga kabataan. Sa tingin mo ba, once na makapag-establish na yung mga kabataan natin, once na ma-engage sila sa mga, yung tinatawag natin mga pasimulang mga business, tingin mo ba mas maganda yung magiging epekto nung pagdaraos pa rin, syempre nung naging epekto ng APEC para mas mahubog pa yung mga kabataan natin para mag-join sa mga business ventures? Tingin ko po, naging malaking ambag yung APEC Summit, lalong-lalo na yung panel na hinost ni President Obama kasama yung ating sariling scientist, si Miss Aiza Miheno, na nakita ng mga Pilipino na meron palang mga katulad nila na Pilipino din na nag-i-innovate at pwede namang mabigyan ng pagkakataon upang i-showcase kung ano yung mga ginagawa nila. Tingin ko po isang malaking bagay yan para sa mga kabataan na makakita sila ng role models na pwede nilang gayahin at sabi nga ni Ms. Aiza Miheno, pwedeng suportahan ng gobyerno. So isa pong malaking tulong iyon na ang APEC Summit ay pinakita kung ano yung galing ng mga Pilipino. Talakayan pa rin patungkol sa katatapos lamang na APEC Summit sa pagbabalik ng PTV Special Forum.
Muli nagpapatuloy po ang inyong BTV Special Forum kahit pinag-usapan pa natin AVEC Philippines 2015. Siyempre, yung mga assessment na nung naganap na hosting. Oo, ang naging tema kasi ngayon taon sa pag-host natin, yung Building Inclusive Economies, Building a Better, World. At pag sinabi pag pinag-usapan kasi, Kirby, yung inclusion, ito yung walang maiiwan, lalong-lalo na yung mga maliliit na negosyante. Tanungin ko po si Mr. D, yung mga SMEs po, kayo po ay isang malaking negosyante, ang PCCI po, ang pagkakaalam po ng maraming mga malalaking negosyo dyan. Pag nag-focus po ba sa mga maliliit na negosyo, hindi po ba ito threat sa mga malalaking negosyante? Hindi po, kasi ito, perfect example or actual example, Jollibee. Dati-dati po, ang thinking ng Jollibee, kami malaki ang kailangan namin ng kamatis, for example. So ang gagawin nila, they will go out, buy a piece of land and plant their own tomatoes o kamatis. Ngayon po, iba na. Ang gagawin nila, pupunta sila, sino may kamatis dyan, o let's say, isang maliit na lupa, at kung gusto nila, tutulungan nila mag-plant ng kamatis, and they become part of the network. So magkasama sila. No? Another project na pinapasukan ng isang malaking Sesto Group, for example. Ang Sesto Group papasok sa Ormoc and say, okay, kayo, meron na 19,000 hectares. Dati nasa sugar na dahil sa Yolanda and disaster na wala. Ngayon siguro mga 3,000 na lang. Ang ginawa ang gagawin ng Sesto is hindi sila pupunta doon, bibilhin nila yung lupa at ibubuhayin yung plantation. Hindi. Sinabi lang, sige, mag-ano kayo, mag-grupo-grupo tayo, you become part, we will put the sugar central. No? You start planting, and working capital, sige, tulungan ka namin. We went and talked to the banks. So yun ang reality na nangyayari ngayon. Because nakita natin, malaki ka nga, kumikita ka nga, pero kung ang taong bayan ay nahihirapan, magkakaroon tayo ng mga daming criminality, ang pulis nahihirapan lang. Hindi naman makokontrol yan dahil as long as gutom yung tao, hirap yung tao, mahirap natin sabihin na mapasusukpo natin yung criminality. A perfect example ito nangyayari sa airport. That's pure and simple criminals who are out to make money. So to me, we have to have now changed this mindset, and we are doing it. We are in PCCI. Ang aming trabaho ngayon is, number one, we focus on inclusive growth. Sinasabi namin sa mga malalaking kumpanya, network ninyo, i-pipe in ninyo itong mga maliliit na negosyante dito sa atin. Dahil membro din natin yan. Pangalawa, naka-focus kami sa technical vocational, sa K-12. Dahil pag binigyan mo ng skills yung kabataan, no? Whether it's visual arts or welding, pag nakita na, may skills na sila, at tulungan mo silang gumawa, mag-set up lang na isang maliit na machine shop, papasok sila better than working in a company. As long as naka-backup sila ng San Miguel's of this world or the telecom companies. As a follow-up, Mr. D, you were talking about K-12 and tech-voc courses like from TESDA and others. Yun nga po fino-focus po natin ekonomiya, maliliit na negosyo, pero kung ayaw po ng taong magnegosyo, wala rin pong magagawa ang pamahalaan. Do you think tayo pong mga Pilipino may potensyal na maging isang bansa ng mga negosyante, katulad na lang ng China at ang iba pa? Hindi ho tama sabihin na I cannot agree na ayaw natin magnegosyo. Ang problema natin, nakikita naman ng kabataan, mahirap pumasok sa negosyo. Mahirap ang entry point. Walang tumutulong Kaya sinabi ko, ito, tinay up ninyo sa mga malalaking kumpanya at ang malaking kumpanya, guarantee sila para makakuha sila ng financing. Papasok yung mga yan. Ilang kaibigan ko, napakalaki na ngayon ng negosyo. Umpisa sila sa ganon. Ang importante lang, give them a break. When San Miguel started buying bottles from small suppliers, ang dami lumabas na malilit na negosyante riyan. So it's not correct. Hindi lang na-advertise, hindi lang napag-uusapan. At hindi lang tinutulak. Ngayon, tinutulak na namin ngayon. Alright, Chief Superintendent Mayon, sir, isa po sa mga inireklamo po ng ating mga kababayan ay yung dinulot pong traffic po nung Lunes pa lamang po nung meron pong pasok
bago po ang APEC Summit. Sir, paano po nasolusyonan ng Philippine National Police para po mas maibsan po yung sitwasyon na ganito ng ating mga kababayan? Muli, Kirby, uulitin ko po, in behalf ng APEC Security Task Force, humihingi tayo na paumanhin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng traffic. For so long a time, nagkaroon tayo ng information campaign na pagdating nga ng APEC, especially yung main event, magkakaroon nga ng traffic congestion. And naramdaman natin yung pagsunod naman doon sa mga appeal natin siguro, mga Martes na yon. But on the Lunes ng gabi, talagang naapektuhan po ang napakarami nito. Ang Highway Patrol naman po at saka MMDA nagtulungan sila para maayos po ito. But because of the volume talaga, not only ang mga sasakyan, ang mga kababayan din natin, marami din naglakad. Kaya nga ang una rin na nabanggit namin noon nga is that through the presence din ng mga nagta-traffic din doon at yung mga kasamahan din natin ng mga kababayan natin na sumunod is nagkaroon din ng maayos na of course, daloy ng trapiko. But definitely, yun ang naging sanhi talaga ng problema. Una-una is that siguro ang mga kababayan din nating iba is tinest nila yung kanilang, kung pwede pa silang dumano Monday night. But definitely, nagkaroon talaga ng, andun nila nagkita-kita sa lahat sa kalsada, especially sa EDSA. Kasi hindi pa rin siguro familiar ang ating mga kababayan doon sa mga principle ng lockdown. Pag sinabi kasing lockdown, it is a security protocol, lalo pag mga economic leaders ay dumadaan ng convoy. Yan ay hindi lamang sa ating bansa. Yan po ay ina-adapt din sa lahat. Pag ang mga pinuno ng bansa ay andun sa kanilang bumibisita sila, meron pong tinatawag na lockdown. And definitely, kahit sino po sila, hindi pwedeng dumaan doon. At siguro, hindi din tayo masyadong familiar doon despite na marami tayong mga information campaign for how many months, for how many days. Ito yung naging sanay. At nevertheless, after naman ng mga ilang araw na naramdaman nila na ganun pala yun, yung iba naman sa atin ay nag-desisyon na rin na siguro maganda magbakasyon muna sa probinsya. At yun nga ang nangyari sa Norte. Chief Superintendent Mayor, isa po sa mga naging concern ng ating mga otoridad yung rallyista. And medyo nagkaroon nga po ng girian dun sa, I think it was the first or second day of the summit. And meron pong mga nasugatan na policemen. Kamusta na po sila at magsasampa po ba ng kaso ang PNP laban dun sa mga responsable sa pananakit na ito? Meron nga pong nasugatan ng mga kapulisan natin doon sa, especially yung rally sa Buendia at sa Kasaliwasang Bonifacio. Ang panuntunan po ng ating kapulisan dito, yun nga ang palagi namin nababanggit. Kasama din natin ang Armed Forces of the Philippines po doon is yung maximum tolerance na nirerespeto natin ang free expression, ang karapatan ng bawat mamamayan para magsalita. Nevertheless, nagkaroon pa rin ng ganong sakitan. Meron kaming mga 5 pulis na nasaktan. Ang isa doon ay tinamaan sa ulo, kaya nga kagad-agad ay dinala natin sa ospital at nagkaroon ng examination, nag-MRI. At no less than mismo ang ating kagalang-galang na kalihim ng DILG at Chief PNP ang pumunta doon para bisitahin sila, para makita naman natin personally ng ating mga pinuno yung kalagayan at kapakanan ng ating pulisya. Sa panig naman ng pulisya, ang sabi nga namin po, ang panuntunan po dyan is, pag ang isang pulis po ay nagpe-perform ng kanyang duty, if you attack him o you sinugatan mo siya dahil doon siya ay nagtatrabaho, actually hindi yun yung person niya ang sinaktan mo. Ang kalaban mo dyan yung Estado. Dahil ang isang pulis o isang alagad ng batas ay nagre-represent ng Estado. Kaya nga sa mga ganitong panahon o ganitong sitwasyon, ay siguro nararapat lamang na talagang yung mga nagsakit o sumakit doon sa ating mga kapulisan ay dapat lang talagang masampahan sila ng demanda at para naman mabigyan sila ng kaukulang parusa. So you believe, sir, that he was attacked? The policemen, the 5 injured policemen were attacked? Makikita niyo po naman doon sa mga palabas sa TV, the policemen, yung mga police po natin is na-observe po nila yung patakaran po natin na maximum tolerance. And despite that restraint na ginagawa ng ating kapulisan ay ginagawa pa rin yung provocation ng
mga nagrarally doon especially doon sa dalawang areas na yun. Opo. Colonel Thomas, alam ko po na mas hinigpitan po natin yung security gawa po nung bago po yung APEC ay nagkaroon po ng Paris attack. Sir, gaano nyo po tinreat yung kalagayan na ganun para po mas maprotektahan po natin yung mga economic leaders, especially ang lumalabas po sa mga balita na baka may mga ISIS po na mga magpupunta rito? Or paano nyo po, sir, nasolusyonan yung mga ganong situation, sir? Well, Kirby and Cathy, ang ginawa po dito ay yung sharing ng information. It was done on a real-time basis. So once the information is shared, different agencies of government will now put into action yung kanilang mga forces to do their part. So like for example, we are very fortunate after the Paris terror attack, we are very fortunate na wala po nangyari sa ating bansa. We are praying, continue to pray na maging ganun po. But again, siguro yung vigilance na rin ng sambayanan ang naging susi. Dahil mismo po yung ating tao out on the streets, wherein the PNP nga ang lead, sila po nagsasabi kung may kahina-hinalang gumagalaw na tao doon. Maging kababayan man siya o foreign looking. And definitely, yung pong pag-share ng information on a 24/7 basis was the key why we were able to shield po yung APEC events from the start. Hindi lang po nung this month of November, but earlier on, tuloy-tuloy po yon. And the joint training exercises, and maliban doon yung pong kooperasyon na rin ng mga member economies, security personnel nila, they were very cooperative with the lead agency, which is the Philippine National Police. Opo. Sir, just a follow-up question po. Sir, meron daw pong Afghan na i-deport po natin because nagkaroon po ng parang misinformation po tungkol po doon sa ang sinasabi niya, mayroon siyang agriculture session dito sa bansa natin, but then how nasa SM MOA siya, sir? Sir, can you tell us about this? Well, with regard to that, meron pong, kumbaga, the agency involved has already, I think we are aware of what actions has been taken. The AFP kasi po, our mission is very clear. Security forces within the armed forces perform support roles. Isa na dyan sa CDM, yung pong sa maritime, sa air po, air defense, and even ground defense. At a certain threshold or security threat, that is where we come in. And we are very fortunate po na hindi umabot sa ganon dahil napakaganda po. And with regard to what you asked about the AGFAN National, there is already an appropriate legal action done by our partner agency regarding that. Okay, si Red, gusto kong tanungin, kayo mga kabataan, tayo mga kabataan, ay involved sa social media. Awareness is one thing, but engagement is another. Kamusta yung naging involvement ng kabataan patungkol sa APEC? Una pong observation po, may dalawang hashtags na sumikat nitong linggong to. Yun pong APEC Hottie, saka yung APEC-TED. Ginawa nilang affected yung hashtag nila. So dun sa una, nakita naman natin ng presidente ng Mexico at saka ng Canada na naging parang distraction ng mga kabataan na unfortunately po para sa atin, na yung iba, yun lang yung pinagtuunan ng pansin at hindi nila nakita kung ano talaga yung ginagawa ng mga APEC leaders dito sa ating bansa. Yung sa pangalawa naman, sa affected na hashtag, doon naman natin makikita yung concern ng ibang kabataan na kahit sila nata-traffic or yung iba naman nakapagbakasyon dahil walang pasok dito sa Metro Manila, makita natin na yung awareness, alam nila na may APEC na nangyayari dito sa ating bansa, pero hindi nila alam kung ano yung mismong halaga ng APEC. So siguro, hindi man po kabataan yung pinaka-focus ng APEC. Kailangan mas nagkaroon tayo ng information drive sa mga kabataan kung ano yung stakes ng APEC, lalong-lalo na at malaking pera yung ginastos ng gobyerno para dito. Para sa darating na panahon, after 20 years, pag tayo ulit ang nag-host ng APEC, may pagmamalaki natin na yung APEC na ginawa noong 2015 ay naging malaking kontribusyon para sa mga susunod pang APEC summits. Para sa iyo ba, ano ba ang kahalagahan ng naganap na APEC Summit? Para sa akin po, ang pinakamalaking kahalagahan nito ay yung napag-usapan nga nila na lumabas yung issue ng usaping pangklima.
Dahil kung gamitin natin yung description ni Ms. Miheno, para itong isang cancer na tayo nasa stage 2 na kailangan natin na dahil yung kabataan yung mag-face naman ng mga problema na to sa mga susunod na panahon, kailangan hindi natin paabutin sa stage 3 or stage 4 pa. Kaya napakahalaga ng APEC, even though it's an economic summit, na napag-uusapan din dahil hindi naman isolated yung economic issues dun sa mga issues tulad ng issue ng pangklima. Kaya't may mga inihandang katanungan yung ating mga estudyante. Ano? Unahin ko na si Redgel Muzol mula sa Cavite State University. May question. Magandang gabi po para po kay Ginoong Red. Bilang kabataan po, nagiging sapat po ba yung pag-disseminate ng information upang higit na maunawaan ang APEC? Tulad nga po ng nasabi ko kanina, parang nakulangan tayo sa pag-disseminate ng information. Well, unang-una, sabihin natin na yung APEC naman kasi talaga ay hindi about mismo sa kabataan per se, pero ito ay about sa ekonomiya. Pero naging malaki yung role dapat ng media para ipaalam sa mga kabataan kung ano yung nangyayari at hindi lamang yung, sinabi ko nga kanina, yung distraction na APEC hoti lang yung pinag-uusapan ng karamihan sa ating mga kaibigan sa Facebook. Dapat mas nagkaroon ng information drive kung ano talaga yung nangyayari doon sa APEC mismo dahil gaya ng sabi ko kanina, 10 bilyon ang ginastos ng gobyerno para sa forum na to. Kaya kung para sa akin, for improvement sana, na sa susunod na panahon, mas maging malaki yung papel ng kabataan dito sa mga ganitong klaseng summits. Oo, kasi kung dito sila nanood, isang linggo bago yung APEC Summit, meron na tayong APEC Primer. Araw-araw po yan, 2 beses sa isang araw, pinapaintindi natin sa taong bayan yan. At saka doon sinasabi natin kung saan nga ba ilalaan yung budget na ito at ipinapaliwanag natin kung sino ba yung magbe-benefit, no? Alright, may next question pa galing naman sa Cavite State University pa rin, si Arian Rose Ala. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para sa AFP at PNP. Naging malaking usapin bago ang APEC ang terrorist attack sa Paris. At naging isang topic din po ang paglaban sa terrorism. Sa palagay niyo po, ano po ang suporta ng Pilipinas upang ito ay labanan? Okay. Sige po, sino mag-una? Chief Superintendent Mayor. Nung, I think that was Saturday, nang nagkaroon ng Yes. attack sa Paris. Friday the 13th. Friday. Yeah, Friday. Saturday iba nga pala yung oras, dito. ano? Oo, Nevertheless, Friday. anyway, yung sa part ng ating bansa, noon pa naman is against tayo sa terorismo. But so far, dito sa ating bansa naman, sa ngayon, is wala naman tayong natatanggap na impormasyon na threat with regards to terrorism. Pero hindi naman tayo, kumbaga dahil nga sa wala, ay kumbaga hindi natin ito binabaliwala. Ang lahat ng ating mga intelligence units, lahat ng ating operating troops sa ground ay tuloy-tuloy naman ang pangangalap ng impormasyon at kinukulate natin ito para masiguro natin na yung impormasyon na yon ay makakarating sa ating mga units sa baba. So far, yung may mga during the APEC event na mismo, may mga impormasyon na dumadating at maraming binibigay sa amin. But again, meron tayong proseso na tinatawag yung intelligence process na from information, dumadaan yan sa screening process. Meron tayong National Intelligence Fusion Center during the time, composed of 20 government agencies nga na nagtutulong-tulong. Kasama natin yung Armed Forces of the Philippines doon. And base doon sa proseso na yon, pagdating sa dulo, ang end result noon is, masasabi natin na wala ngang threat. Kaya naging, kumbaga, maayos yung ating paggalaw ng security process during that time. Ang ating especially naging challenge natin yun, unang-una is of course sa ating mga kababayan ng traffic noon. At the same time, yung mga rallies na nangyayari na ginawa ng ating ibang mga kababayan na nagprotesta sila base doon sa mga kanilang paniniwala. Colonel Tomas? Yes. To add to what Gerald Wilben have said, yung pong training, pagkatanggap po ng impormasyon, like what Gerald Wilben have said, may process. Now, even before that, continuous po yung training ng AFP at ng PNP rin po and other partner agencies. We call this as a proactive security measure. So we have not stopped on that regard na nile-level up po natin yung skill sets for specific mission.
Now, yung pong nangyari na APEC, and you are part of why we are successful. Naging vigilante po ang sambayanan. Yung pong training, we train not just among the member economies. The global community was observing us. And we have friends and allies who have been very supportive to the PNP and AFP. And in fact, ito pong December, the AFP will be celebrating its anniversary. We will be showcasing some of the strengths of your armed forces, how far we have gone into not just protecting the sovereignty of the state, but in other missions that we need to perform. Now, with regard to law enforcement, definitely we are in support role with the Philippine National Police. Nandyan na po yung anti-terrorism training. Maliban po doon, napaka-importante po yung nasabi ni General Mayor na information or intelligence. And ordinary information, once not processed, chismis lang yon, di ba? But once it goes to the process, we will now be able to authenticate and confirm the report and come up with proactive measures. So we are prepared, and we will be more prepared kung ang sambayanan, especially all sectors, lalo na po ang youth, they have a big role because you are the future, and that is our strength. Alright, maraming salamat po sa inyo, Colonel Thomas. Diyan lamang po kayo dahil magpapatuloy pa po ang ating diskusyon dito pa rin po sa inyong PTV Special 4. Nagpapatuloy pa rin po ang diskusyon patungkol sa katatapos lamang na APEC Philippines 2015. Okay, Cathy, gusto ko lang tanungin si Sir Donald D. Sir, yung cognate po yung sa free trade po natin, lumabas po kasi dun sa mga nalaman ko mga information na kapag ka member po ng ASEAN, yung tariff po, kunyari mag-i-import or export po, parang wala pong babayaran for that. Can you explain for that po? Yes, ang ASEAN, now it's a ASEAN Economic Community, is a free trade area, which means kung ano bina-export natin sa any of the 9 other member countries, walang tariff, walang duties. In the same way, pag tayo nag-import sa kanila, they also don't charge the tariff. At the end of the day, it's a consumer that really benefit. Kaya nakikita nyo, mas mababa ang bentahan ng bilihin. Nakikita naman natin lahat, inflation natin is less than 2%. That's because of this non-tariff or free trade. We also have a free trade agreement with North Asia, China, Japan, Korea. That also the same thing. So we're trying to expand the area. We're now also talking with the EU, and the President Aquino has also said he wants to enter the Trans-Pacific Partnership, which is also now making over 20 economies part of the free trade area. Okay. All right, yung ease of doing business naman po. How do we fare when it comes to other APEC member economies? In fact, the sad part is that, the country as a whole has improved very much in the last 5 years as far as being rated as an investment destination. Alam natin lahat po yun. But where we have failed is really in the ease of doing business. We still are in the lower quadrant of the, let's say, kung 190 economies ang kanilang record or sinusubaybayan, we are still in the 40, 50, mababa pa tayo. Bakit po? Ano pong dahilan nito? Well, kasi number one, it's also, ang ease of doing business, yung pag-i-issue ng lisensya, mga ganon, kailangan po talaga ng suporta galing sa local government. Ang problema po natin, local government natin, every 3 years may election So, pabago ng pabago, papalit ng tao. Hindi tuloy nila na, wala silang panahon na tingnan ito nga, mga prosesong ito They're so busy trying to get re-elected, to be polite about it. So I think our challenge is to get our local government mayors involved in this process. Actually, if you look at Manila, if you look at Makati, Metro Manila, malaki na ho ang improvement. But yung outlying areas, talagang kailangan kunting tulak pa. Do we need to make changes in our constitution to make it easier to do business in our country? Well,
now, when you go in, that's another area. Yes, the economic provisions in our constitution, or for example, in the investments in advertising, for example, there's a 70-30. 70% has to be local, 30% foreign. I think those are showing now we are not friendly to investment, towards investments. And education also. Naiwanan tuloy tayo ng countries like Malaysia, Singapore, Australia. Sila, pinapasok nila mga Ivy League schools sa kanilang bansa. Tayo, hindi pwede dahil pwede, pero limited sila sa 40%. The only school that we allowed investment it was Asian Institute, AIM, because it's part of ASEAN. I think we should really amend the economic provisions in our constitution. Sa tingin niyo po, dahil sa katatapos lamang na pag-host natin ng APEC, gagalaw na o medyo lalambot na yung mga mambabatas na hindi pabor dito sa ganitong klaseng aksyon? Alam nyo, ilang taon na namin tinutulak ito eh. At itutulak ulit, talagang tuloy-tuloy ang aming pressure na kailangan palitan, amendahan ang economic provision. Ilang masasabi ko ho. Okay. Okay, ako Kat, may katanungan ako kay Red. Red, bilang isang youth representative, gaano ba sa tingin mo, sa iyong sariling opinion, gaano ba ka-open ngayon yung ating mga kabataan para magbukas ng isang business? Tingin ko po marami naman, lalo na sa mga kahenerasyon ko, na gustong mag-open ng business dahil nakikita naman nila na marami yung makikitain mo pagdating dito. Ang problema lang po natin is walang incentives para sa mga kabataan na mag-start ng business. Unang-una dahil kulang sila ng kapital or may mga natatakot sa kanila dahil tingin nila hindi pa nila kaya sa edad nila, samantalang may mga ibang success stories din naman tayo na batang-bata pa lamang nag-i-start na ng business. So tingin ko po mahalaga na ipamulat sila na maraming opportunities at susuportahan sila ng gobyerno. At sabi nga dito sa APEC, yung mga SMEs, yung magiging priority na sa mga susunod na panahon. Pero sa tingin mo, dapat ba na i-priority ng mga kabataan yung pag-open up ng business? Kasabay na rin syempre nung pagpapabuti ng kanilang pag-aaral. Tingin ko po, marami din kasi ako makakilala na may, kahit na sila nag-aaral sa kolehiyo, nag-start na rin silang mga business na maliliit lamang, tulad ng photo booths or pag-tarpaulin printing. Tingin ko naman po kaya siyang isabay as long as hindi masasakripisyo yung kanilang pag-aaral. Pero kakayanin naman. Dahil po dito sa katatapos lamang na hosting natin ng APEC Summit, Mr. D, what are your hopes for our country? Well, what we have achieved in these 9 months, I emphasize 9 months because napakita natin ang iba-ibang probinsya natin sa bansa natin. We have at least reached a level where we are now in the radar screen. Alam na ng mga iba-ibang mga investors sa iba-ibang bansa what the Philippines is, where the Philippines is. So my expectation is that they will now start really seriously looking at the possibilities. Remember, we are 100 million in population. We're not a small country. And we're a growing economy, so they will want to come in. Alam mo, Kati, sa totoo lang, sabi nga ni Sir D kanina, ito pa lang yung umpisa para mas mapatunayan natin na talagang malaki yung maging pagbabago sa ekonomiya ng ating bansa. Pero dahil nga, Kirby, na naging successful, pangkalahatang mapayapa itong pagdaraos ng APEC Summit, ay kahit paano, meron na tayong napatunayan sa buong mundo. Dahil buong mundo nakatuon yung mata dito sa Pilipinas noong mga nakaraang araw at mga nakaraang buwan. At dahil dyan, hingin na natin ng mensahe yung ating mga bisita, kanina pong mga last message. Unahin ko na si Red Minus, isang youth representative mula sa National Alliance of Youth Leaders. Last message. Ating pong mensahe ay yung mga natunghayan natin sa APEC ay ating gawa ng paraan upang ito ay matupad at sana maging ehemplo din ito na sa mga susunod na panahon kapag ang ating bansa ay nag-host ng mga gantong international events ay maging successful ulit sa tulong ng ating mga otoridad at tulong ng ating mga mamamayan. Mula po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Mr. Donald D. Well, ang akin lang nakikita kasi, marami sa ating mga kababayan ay nakafocus dun sa negative. Ang pinag-uusapan yun, traffic, issue. Imbis na yun ang ating tindan din natin na ano ang na-achieve natin. Di ba? Napakita natin sa buong mundo itong bansa natin. Napakita natin ang kakayanan natin. This is what we have achieved. This is the bigger portion
of what happened. Hindi yung traffic. Yung traffic, aminado ho ako wala tayong magawa kulang talaga yung kalye Di ba? So, pero ginagawa naman natin ng paraan We're starting to build more roads and we're starting now to make sure that itong mass transit ma-improve kaagad. So, let's not keep on criticizing ourselves. Tayo kasi, kung minsan tayo sinisiraan natin sarili natin Imbis na pakita natin na, okay, na may kakulangan kami sa infrastructure. Pero, ang tao namin, we're intelligent, we are able to deliver. So, when push comes to shove, we are there. Okay? Alright, maraming salamat po, sir. Huling mensahe po ni Deputy Commander po ng AFP, si Colonel Vic Thomas. Thank you, Kirby, Kathy. Una po, maraming salamat sa sambayan ng Pilipino. Napakita po natin sa global community na kaya po ng Pilipinas na mag-host ng APEC and na-achieve po natin ang zero risk. And kaya po, saludo po ang PNP and AFP sa lahat po na tumulong. On behalf of the leadership of the AFP, si General Riberi po, uli, kami ay in partnership with the Philippine National Police. We will continue to perform our mission na manatiling safe po, secured ang sambayanan. And kung meron pa pong pag-host ng isang ganong opportunity, ready po 24/7 ang PNP and AFP. Ang tagapagsalita naman po ng Pambansang Pulisya, Chief Superintendent Wilben Mayor. Sa ngalan po ng ating Chief ng Philippine National Police, si Police Director General Ricardo Marquez, ang Task Force Commander po ng APEC Security Task Force, kami po ay nagpapasalamat sa mga member government agencies po na kinabibilangan yung Security Task Force at sa ating mga mamayan sa kanilang pangunawa sa amin sa mga security measures na pinatupad namin nitong APEC event. Gaya ng mga eksenang ating natunghaya noong nakaraang linggo, malinaw na napakalaki ng ginagampanang papel ng sambayanan sa usapin ng pagpapalago ng ekonomiya ng ating bansa. Huwag po nating kalimutan na ang patuloy na pag-unlad ng Pilipinas ay nakasalalay sa collective effort ng pamahalaan at ng mamamayan. Ang hangaring bigyan ng mas maunlad na ekonomiya ang mga kasapi sa APEC ay hindi nagtatapos sa mga pagpupulong ng mga economic leaders noong mga nakaraang linggo. Atin pong tandaan na masasabi lamang na nakamit natin ang kaunlaran kung maging ang mga simpleng mamamayan ay nakararamdam ng mas maginhawang pamumuhay. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa isang oras niyong pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang APEC 2015, a PTV Special Forum.